Hi guys! Ngayong araw nga pala ay pupunta kami sa Kyra Blueberry Farm sa Richmond. Dahil nga panahon na ng blueberry, doon namin naisip pumunta. Ito yung naisipan kong puntahan kasi narekomend to nung kaibigan ko eh. Shoutout nga pala sa'yo, Abby. Madali lang naman siyang commutein tsaka may mga lakad-lakad lang. Pero konti lang naman, hindi naman malayo. Tapos mga ganito nga pala yung mga lalakaran mo. Pero okay lang, safe naman siya. Sa part kasi na to, hindi uso yung pa-sidewalk eh. Basta ingat ka na lang syempre para hindi ka mahagip ng mga sasakyan. So, yun na nga. Ano nga ulit yung dinadaldal mo dito, Carol? Charot. Pero ayun, ang ganda naman ng view habang naglalakad kami dito sa taas. Dito rin talaga sa Richmond yung mga maraming pa-farm eh. Tapos may mga blackberry din sa gilid. At pagkatapos nga ng ilang minuto, nakarating na kami o diba malapit lang. Parang ang saya siguro magkaroon ng gantong lupa, no? Excited na nga kami pumitas ng mga blueberry at ayan, may mga pabakit sila. Tapos ang cute nito kasi may karwahe pa ni Cinderella, parang gusto ko ngang sumakay eh. Pero syempre, nagpicture-picture na lang kami. Hindi naman super napakalaki nung farm, pero at least diba ang laki na rin. Nakasil naman ng blueberry ngayon, pero wala lang, trip lang namin mag-pick, bakit ba? Syempre for the experience na rin no? At syempre, susulit na rin namin yung summer. At saka yung magandang panahon kasi syempre uulan na naman. Tapos ilang weeks na lang fall na, tapos winter na, ano ba yan? Ang lungkot naman. Ang cute no, blue talaga siya habang nasa halaman pa. Kasi diba kapag binili mo siya, nagiging black na siya. Ang sarap nga nung araw nung panahon na to eh kasi mainit. Pero at least hindi sobrang init. Bukas nga pala sila from 9 a.m. to 6 p.m. Pero may mga days na hanggang 5 p.m. lang sila. Tapos wala rin namang entrance fee. Basta pumasok ka lang tapos may minimum weight din ng pwede mong kuhain. Hindi nga pala pwede credit card dito. Cash lang sila or kaya interact. Maganda rin talaga magsuot ng komportableng damit saka yung may cap ka kasi nga mainit. Tapos nakakasilaw din. Ewan ko ba kung bakit ko trip lumipat eh pare-parehas lang naman silang hinog na. Sarap ng upo natin dyan, Marsa, sino kayang kachat neto? Eh di ikaw na talaga. Sabi nga nung may-ari nung nakaraan, cherry naman yung tanim nila. Sayang, paborito ko pa naman yun. Di bale next time yun naman yung itatry namin. Pero syempre, next year na ulit yun. Ito naman yung itsura ng dulo ng farm nila. Ang cute no? Ang lakas makaprobinsya. Hay, namiss ko tuloy yung Bulacan. At syempre sa atin, puro pala yung tanim. Ayan, very good ka dyan, Mars, kasi malapit na nating mapuno. Pero grabe ka naman kasi, Mars, makahila pati yung mga color green tsaka maliliit pa kinukuha mo. Kailangan ng patience, Mars. Kaya pala sabi nung iba matagal kumuha kasi nga iisa-isahin mo siya kung ayaw mong madama yung iba. At syempre habang nangunguha kami may pa-pictorial na ring nagaganap. At ayun, natapos na nga kami sa pangunguha. Dahil nga tapos na kaming mag-blueberry picking, balak na namin kumain. Dahil nga nagkikrave ng ramen si Carol, naisipan namin mag-danbo. Kasi yun talaga yung paborito namin kasi promise ang sarap talaga ng danbo ramen. Kaso naman ang layo kasi dun pa sa Robson yun. Dahil bigla kaming nakakita ng malalaki, naisipan naming dagdagan yung nasa bucket namin. O diba bongga? Humihirit pa talaga eh, no? Well, maghahati naman kami dito kaya okay lang. Well, dahil nga ang layo ng Robson, naisipan na lang namin na kumain na lang kami ng ramen sa iba. Dahil nasa Richmond na kami, dito na lang namin naisipan mag-research kung saan ba kami kakain. Dahil marami rin namang Asian dito sa Richmond, for sure makakahanap kami ng ramen. Hindi nga lang siya danbo ramen pero for sure may hidden gem naman dun. O diba murang-mura lang? Nakakatuwa rin talaga ma-experience yung mag-blueberry picking ka. Well, hindi siya yung uulit-ulitin ko ha. Gusto ko lang talagang ma-experience. O diba naka 7.4 pounds din yung nakuha namin. Tapos yung 0.5 na nakalagay dyan, ibabawas pa yan sa timbang. Yun kasi yung timbang ng bucket. O diba ang dami, hinati na namin yan. May pasubot. Yes. Siyempre, Siyang binibideo na. Sorya, ganyan. Uy, ang dami. Para sa $17.25. Ito yung mga naharbat namin. Mura na yun, di ba? Oo. Mura na yun. Divided by 2. Oh, kasi ikaw pa nag-pick. Ikaw pa nag-pick, may picture ka pa. Yeah. Tapos, meron kang parang ilang araw to. O diba, syan ka pa. At syempre dahil pabalik na kami, maglalakad na naman kami dito sa kalsada. Same route lang din siya nung kanina. Nakalimutan nga namin magdala ng eco bag eh. Kaya guys, huwag nyo kalimutan magdala ha. Tingnan nyo naman, mukha kaming tanga kasi may dala kaming plastic. Nakahanap na nga kami ng kakainan namin kaya naghantay na kami dito sa bus stop. Sino ka dyan? May dancerist akong kasama. Sige lang Mars, sumayaw ka lang dyan. Well, sabi nga niya, dancer dito talaga siya nung high school. Well, kitang-kita ko naman Mars. Ayan na nga, malapit na kami sa ramen place at sobrang excited namin. Dito kami napunta
sa Jimen Ramen. Malapit lang din siya pero dahil maraming stops yung bus, parang ilang minutes din yun pero carry lang. In fairness ang ganda ng vibe dito sa lugar na to. The vibe is vibing at syempre excited na kaming kumain. O diba ang cute ng place? Very Japanese ang datingan. Ito na naman kami sa takaw mata namin eh. In fairness ha, masarap din siya tsaka ang laki ng serving, malulula ka. At ayun, nasatisfy naman ang cravings. Ang sarap din talaga ng takoyaki nila tsaka ng gyoza. Yung price ng ramen parang nasa $17 to $24 din. Not bad kasi ganun naman usually yung price ng mga ramen eh. Pagkatapos nga namin kumain, syempre hindi mawala ang mga pa-dessert ng taon. At malapit lang din siya dun sa ramen place. Siguro mga 150 meters away. Bukod sa ramen, bingsu din yung isa pa namin kinikrave. Grabe, ang sarap talaga ng bingsu kung pwede nga lang lahat ng flavor kainin ko eh. Yung angel meat tsaka yung mango nga pala yung in-order namin kasi wala lang, trip lang namin. O diba, walang patawad. Kahit pag kumakain ng bingsu, sumasayo pa rin siya. Ikaw na talaga, Mars. Sa bagay, buhay mo yan eh. Diyan ka masaya. Sige, suportahan na lang kita. At nag-shades pa nga. Sorry na guys, mahilig talaga akong mang-asar ng kaibigan kasi actually love language ko yun eh. At ayun, natapos na nga ang ganap namin for today kaya uuwi na kami. O diba, ang saya namin? Hindi naman halata, diba? So simula dun sa kinainan namin, nilakad namin papunta dito sa Skytrain. Siguro mga 16 minutes na walk din siya. So yung kinainan namin, malapit lang pala dito sa Lansdowne. Ay, ang ganda talaga ng sunset. Well, ayun lang naman for today. Bye!